Sa isang liblib na bahagi ng bansa, kung saan ang mga ulap ay mababa at ang lupa ay mabigat sa kasaysayan, nananahan ang isang binhi. Tahimik ito sa kanyang pagkakatulog, ngunit sa kanyang katahimikan ay isang pag-asa. Isang pagnanais na magising, tumubo at mabuhay sa mundong tila nalimot na kung paano mag-aruga. Ang binhi ay marupok. Ngunit sa mga mata ng iilan, ito'y may kakayahang magbabago ng mundo. Kabilang sa mga matang ito ay ang mata ng isang guro. Siya si Teacher Chad, isang lakas na dumaan sa lungsod, ngunit piniling mag-ugat sa kanayunan. Tagapagdala ng liwanag hindi sa anyo ng kuryente o teknolohiya, kundi ng pagmulat na nagsisilbing paalala na may kakayahan ang bawat isa na mag-isip, kumilos at lumaya. Tulad ng binhi, ang mga bata sa kanyang paligid ay nangangailangan ng araw, tubig at kalinga. Ang araw ay ang liwanag ng katotohanan. Binubunyag nito ang mga anino ng kasinungalingan. Mainit, matindi, minsan ay masakit sa balat. Ngunit kailangang pagdaanan upang magising. Ang tubig ay kaalaman. Umaagos ito sa pahinan ng aklat, sa pabulong ng kasaysayan, sa kwento ng mga ninuno, na sa bawat patak ay may sustansyang nagpapausbong sa kamalayan. At ang kalinga. Ito ang papel ni Teacher Chad ng isang guro, isang tagapag-alaga, tagayakap. Ang kanyang mga bisig ay bukas para sa mga bata, mga lumad na inalisan ng paaralan, ng tahanan, ng kinabukasan. Habang ang binhi ay dahan-dahang tumutubo, dahan-dahan din niyang itinuro ang halaga ng pagiging buhay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa. Ang bawat dahon ay may silbi, ang bawat sanga ay may tinutuntungang direksyon, at sa bawat halaman na kanyang itinanim ay namumunga ang katotohanang tayo ay bahagi ng isa't isa. Kung paanong ang mga puno'y nagbibigay ng hangin at ang lupa'y nagbibigay ng pagkain, ganoon din ang tao, nakalaan upang magbigay buhay, hindi para manakop o manira. Hanggang sa dumating ang unos, ang langit ay nagdilim. Ang mga paa ng kapangyarihan ay dumagan sa lupang pinag-ugatan ng pag-asa. Pinilit nilang tabunan ang binhi, alisin ang araw, patuyuin ang tubig, sirain ang tagapag-alaga. Ngunit ang binhi, kahit sa ilalim ng mapanupil na lupa, ay hindi sumuko. At sa gitna ng panahong tila walang patutunguhan, isang tanghali, ang binhi ay sumibol. Hindi na ito basta binhi. Hindi na ito takot. Hindi na ito tahimik. Ito ay isang ganap ng mirasol. Mataas, marilag, at laging nakaharap sa liwanag. Katulad ng mga batang tinuruan, minahal, at pinaglaban ni Teacher Chad.